Ano ba talaga gusto natin? Bigyan natin ang solusyon. So, itong moratorium na to, talaga may masasaktan, Mr. Rene. Rene po. Pero palagay ko, mag-isip na lang muna tayo ng solusyon para maibsan yung masaktan. Pagbigyan muna natin pa. Kaya mag-confronta tayo kasi magulo. The problem is not that simple that you are telling me na. Ang solusyon, ganito lang po. Hindi. Grabe na sa tagal. Parang ano lang eh, simple criminal activities sa mobility. Akala natin, hindi po. Magdala ka lang ng pulis dyan. Hindi mo ganun ang problema eh. Ang problema, mabigat doon. Ay, walang trabaho yung mga tao doon. Hindi nakapag-aral yung mga kabataan doon. So, all out. Kaya yung aking after repression report, in fact, sabi ko, I will not leave Caraga because I believe that confiscation is not the solution. I confiscated 6 months, 7 months ago. Then I went back December, January, I confiscated the same volume. The same volume. You do not, ang volume, yung hindi mo, volume ng ano eh, alam mo naman yung volume nito, di ba? Around 70 to 80 million. May 2/3 pa sa taas na putol na hindi ko makuha. Yung pwedeng nga pag-usap-usapan yung ang dami nun. Good yun. Yung pwede yun. Ang intention doon is to donate to the DEX. Pero pwedeng, ano yun, ito off the record, pwede ko ano kung kailangan nyo ng mga quality, yung mga responsible, ano, ang dami yun. Palitan nyo na lang ng silya na yung kahoy na pansin kasi ang ganda namang gawing kahoy yun. Ang ganda ng gawing silya nun. Hardwood. O furniture. Hindi naman magpa-furniture yung DEX. Siguro, bilhin nyo yun. Kulang kayo ng plastic sa DEX. Mr. President, ito, ngayon ko lang ano, tignan mo, baka pwede yun. Bilhin nyo lahat yung kahoy na yun. Palitan lang yung upuan. Tapos within promise na mag-donate kayo ng plastic table and plastic, ano, sa DEX. O di, Plastic. meet halfway ba? Tama. Tapos, pipidin nyo yung quality wood. Sa plywood, Mr. K, ang gabi, di ba, ang plywood naman yung tinanim na rin. Ang importante lang doon yung nasa gitna. Yung nasa gitna mo yung tinanim. Ay, hanggang balitan. Hindi nga ako expert eh. Pero, it is a combination. Oh, yung tinanim, lagay mo dito. Siyempre, yung maganda, yun. Bumili ka ng post, ipunin mo yun, pwede mo yun. Yung pang ano mo, pang quality mo yun. Habang naghihintay tayo ng ang airport natin, tapos para madali itong moratorium, mag-organize kayong grupo nyo, sumama na kayo sa pagtatanim. Saka yung banggain ba? Pag nagtanim tayo ng madami, ito, yung ganito, saka tayo magbangga. Ako ha, I am not from DNR, I am not even, wala ka lang. My personal, passion. Okay. I will develop 3 communities. One in Liguasan Mars, one in Agusan Mars, and one in Yanga. Because these are the affected din yung mga pinag-uli natin. Hindi naman. When I came there, I came there not to control them or to maltreat them. Ilalagay lang natin sa ayos. But hindi, alam ko, saktan din sila, so I have to go back. You have to find solution to the problem. Ano nga tayo? Nakulong nga tayo doon sa ayaw lang magdaya sa eleksyon. Ito pa kayang mananakit na tayo ng tao? Hindi naman. General, so yung ang hamon ha? Okay. Ang hamon ni General ay mag-organize. Sama-sama tayo mag-ano. Pero huwag nyo munang bagayin. Huwag nyo munang bagayin. Acknowledge the presence of my cabinet from DCAR. Thank you. Sunshine, yung appointed son of God. Ito appointed apo. Anyway, iwanan muna natin pa sumandali itong wood napping, ano? Pagsalitain muna natin itong carnapping naman, carnapping. Iwanan ba natin yung... Hindi, sandali lang ito. Bigyan na natin ng espasyo itong Civil Superintendent Mayor para ma-update tayo doon sa carnapping bago tayo bumalik ulit sa wood napping. Baka iwanan ulit tayo, iwanan tayo dito sa atin. Kaya tuloy, pag inimbitahan ko yun, baka hindi yan sumipot. So, Superintendent. Salamat po.
Si General Miranda, tako namin to ng katete pa kami eh. Hindi pa ako nakikita. Anyway, just to give you an update po, kung gusto nyo na masunarin, dapat si General Estipona sana yung nag-invita nyo. Anyway, just to give you an update po, alam naman po natin na siya po yung ating suspects. 5 po yung ating nasa custody na ngayon, yung magkapatid na Dominguez, si Raymond sa si Roger. And then yung unang nag-surrender sa atin, si Mr. Alfred Mendiola, sa si Fernando Patulan. And then from among the 4 na remaining, 2 na po yung na-identify natin doon. Si Mr. Rolando Alban, o nagpakilala siyang Eduardo Fernandez din. Siya yung ating na-identify supposed to be na hitman o yung bumarel. And then isang Napoleon Salamat. And then meron tayong allegedly 2 alias Joel at alias Marlon. So ongoing pa po yung investigation na ginagawa ng ating Special Investigation Task Group headed by General Estipona together with General Espina ng Highway Patrol Group saka yung si General Purisima ng Police Regional Office 3. For the short term, ang ginagawa po naman ng ating kapulisan is i-intensify yung ating operation against all identified by nating gangs or syndicates. Ongoing po yung ating investigation, especially dito sa Luzon. However, ini-intensify din po natin yung ating operation sa Mindanao kasi alam naman po natin na ang tapunan nila ng mga carnal vehicles is sa Mindanao. Kung nabasa niyo po sa dyaryo, recently recover po tayo ulit ng 4 na sasakyan sa Region 12, 2, isa sa Region 11, saka isa sa Region 9. Nakuha po natin to based dun sa ginagawa natin na nire-require na natin lahat ng sasakyan. Even yung mga tinatransport natin, binalik na po sa ating highway patrol yung pag-i-issue ng clearance bago mo may transport. So dito po nakahuli tayo ng mga sasakyan. And then doon sa mga magre-register din po ng sasakyan, nakahuli din po tayo. Doon sa macro-etching natin, nakahuli din po tayo ng mga carnal vehicles. So it just only shows po na talagang merong collusion from among the police siguro sa LTO kasi napapalitan po na i-register ulit yung mga carnal na vehicles. So kasama po ito sa mga ini-investigahan din po ng ating kapulisan. Handa na po ba kayo pag-alanan kung sino-sino itong mga protector? Hindi pa po kasi kapit-kapit po ito. Baka pag nasabi natin yung isang pangalan, baka masunod po yung iba. So let's just wait for the proper time na yung ating mga investigating bodies, sila po yung magsabi ng mga pangalan ng ating mga kasamahan involved dito sa Ternate. On the long term naman po, ang effort natin dito is para mapalakas po yung ating law enforcement. Yung alam naman po natin na yung ating criminal system is 5 po yan eh. Yung police is lang po dyan. Kagaya po niyan, pag may Ternate, mahuli namin, ipapasa po namin dyan sa prosecution. Pag prosecution, kung meron pong tinatawag na enough evidences, ipapasa po sa court for litigation, and then pag ma-find out ng korte na talagang may sala, ipapasa po sa corrections. And then ang pinaka-importante po dyan is yung tinatawag natin yung panglima yung community. So yung police lang po is isa lang po talaga sa pillars. And then parang mahina po kasi yung ating mga batas ngayon, kagaya no, 30 plus yung kaso ng Dominguez Brothers, pero nakakapag-fail pa rin. That's why we have an effort, and we thank yung mga grupo kagaya ni Atty. Lozano. They are pushing and helping us to push yung sa Congress at sa Senate na maging available na po yung Ternate. Superintendent, nabanggit po yung 5 pillars, ano? Dito ba sa prosecution, wala kayong iimbestigahan na maaaring kasabwat o protector ng sindikato? We leave it up po sa Department of Justice. Meron na rin po kami coordination sa kanila kasi yun nga po na yung mga issue na ganito na kompleto naman po yung ebidensya binibigay na ating kapulisan, and pagdating sa prosecution o dun sa mga judges, nakakapag-deal din po sila.
So, we leave it up to the Department of Justice po. Pero so far, wala kayong talagang pinaproject o iniimbestigahan na Kasama po yan, pero pinasa na po namin sa DOJ.